Paano nalaman na may rapture? Nagsalita ang Diyos. Sabi niya, I want you to become an agent of the rapture. 2003. Ibig sabihin, kailangan mo ng sampalatayan, kailangan tanggapin. Hanggang sa dumating ang panahon, ibinigay ng Diyos ang mga kapangayagan tungkol sa rapture, sapagkat paano may babahagi ang tungkol sa rapture kung ang Diyos ay hindi nagsalita. So, ibig sabihin, ito yung kalooban ng Diyos na ang tao malaman at may handa sa araw ng rapture. Sapagkat ang Diyos nagnanais. Sapagkat totoo ang Diyos, totoo ang Panginoon sa Kristo, totoo ang Ama, totoo ang Anak, totoo ang Holy Spirit. So, totoo ang rapture na nagsalita siya. Kaya naman bilang katibayan na ang Diyos ay nagsalita tungkol sa rapture, ibinigay ang kanyang mga kapahayagan. Sama ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa batis sa atin. Tanong po tayo para sa panibagong content natin sa ating video. Ang content po natin ay ang tungkol sa preparation na kailangan natin makatiyak tayo sa paghanda na ito ng Diyos tungkol sa rapture. So dito, makikita natin yung mahalagang katotohanan tungkol sa ating kinakain spiritual, sapagkat nakadepende yung ating kinakain spiritual na pagkain doon sa paghahanda ng mga nag-aasam o maasa na mapapasama sa rapture. So dito, aking babasahin ang salita ng Diyos, sapagkat ang content natin ay ang tatlong uri ng pagkain na may malaking kaugnayan sa mga rapture. So dito, ating titingnan ng ating mga sarili kung ano yung ating kinakain, spiritual na pagkain, ano yung ipinapakain sa atin na tinatanggap. At sa pamagitan nito ay ating malalaman kung tayo ba ay preparado o handa sa araw ng rapture. So dito, sisimulan natin sa video natin ang salita ng Diyos dito sa 1 Pedro. So, 1 Pedro chapter 2, ating makikita dito na sabi, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, dito makikita natin na mayroong tinatawag na babe Christian. Yung bata pang Kristiyano, ito yung mga Kristiyano na bago lang tumanggap sa Panginoon. John chapter 1 verse 12, sabi, as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God. So, makikita natin doon sa John chapter 1 verse 12, nito ang sabi, na as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, isinilang hindi dahil sa kalooban ng dugo, hindi dahil sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. So, dito ating makikita na sa John chapter 3 verse 3 na pinakamalaga sa atin yung malaman natin na tayo ay born again. So, yung pagtanggap natin sa Panginoon sa Kristo, nagkaroon tayo ng panibagong kapanganakan, ito yung tinutukoy na born again. So dito ating makikita na ang katotohanan na to ay isang uri ito ng pagkain na kinakain ng maraming Kristiyano. Ito yung gatas. So dito natin makikita ano ba ang kahalagahan na kinakailangan natin lumago, sapagkat ang karakter nitong mga big Christian is simba, kinig, uwi. Sisimba, magiginig sa mensahe, uuwi. Kasunod linggo, sisimba, magiginig sa mensahe, uuwi. So ito yung tinatawag na simba, kinig, uwi ng big Christian. Ngayon, ang gusto nitong big Christian ay lagi lang silang subukan. Lagi lang silang makikinig. Yan ang ibig sabihin ito.
Pero sa kanilang sarili, wala silang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kasi bib nga umaasa lang sila sa pinapakain sa kanila. So dito ating makikita na kapag ganito ang sistema ng isang Kristiyano na umaasa lang doon sa ipinapakain sa kanya, then pagkalinggo papakainin, makikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Pagkatapos makinig, uuwi. Pagkatapos ng isang linggo, ganun na naman makikinig, sisimba, makikinig, uuwi. Pero, kamusta ang spiritual na buhay? Mayroon bang ugnayan sa personal na pagkipag-ugnayan sa Diyos? So dito na makikita, mali ba ang ganitong buhay Kristiyano? Mali ba ito? Yung nasa estado ka ng pagiging dead Christians na sumasamba ka, nakikinig ka, tapos uwi. Tapos, sasamba, sisumba, makikinig, uuwi. So dito ating makikita na yun yung cycle ng isang bib. Kailangan subuan ng bibiron sapagkat ang bib ay walang kakayahan ipaghanda ang kanyang sarili. Ngunit may warning po ang ating panasos. Hindi po masama yung ganitong buhay Kristiyano, yung pagiging bib. Hindi po masama. Pero may paalala ang ating panasos. Ang paalala ng ating panangsos dito sa Mateo chapter 24. Dito ating makikita sa verse 19 to 20. Sabi niya dito, woe unto them that are with child, unto them that give suck in those days. So, anong sabi? Sa aba niya may mga sanggol at nangagpapasuso. So, ang ibig sabihin dito, yung kahirapan, yung darating ang panahon na magiging mababa ang katayuan nitong bib Christian na ito, maging yung nagpapakain sa mga bib Christian sapagkat sa verse 20 to 21, but pray ye that your flight be not in winter, neither on the Sabbath day, for then shall be the great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. So, ang kalikaduhan pala nitong magiging mananatili sa estado ng pagiging big Christians, may naghihintay na tribulation. So, dito natin makikita. At sasabihin natin, masampalataya naman ako sa Panginoon. Naniniwala ako na sa pananampalataya ako, ililigtas niya ako. Yun nga po, ang bib Christian. Umaasa lang doon sa ipinapakain. Ano ang personal na ugnayan natin sa Diyos? Kamusta? So dito ipinapakita ng ating video ang salita ng Diyos sapagkat ito ibinigay sa akin ng kapahayan. Para ating makita na kailangan mag-grow ang isang Kristiyano. Hindi lang na manatili doon sa pagiging big, sa pagiging bata na naghihintay lang subuan. So ganun ang karakter ng isang bata na maghihintay lang siya ng isusubo sa kanya ang bibiro. So sabihin, naghihintay lang ng makikinig, simba pang linggo, makikinig ng mensahe, tapos oo. So dito ating makikita na walang mali po doon. Pero may warning ang Panginoon Sus. Sa aba niya ang mga wo, sabi sa salitang wo, ay opposite. Ang salitang wo, ito ay kabaliktaran ng pagpapala. So dito makikita natin na hindi pagpapala ang maranasan ng mga nasabihan ng wo. Sapagkat wo to them that are with child, and to them that give suck in those days. For then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world. So kailangan natin mag-grow. Kailangan natin lumago sa ating pagkakilala sa Panginoon para makaiwas doon sa tribulation. So dito makikita natin na kailangan natin pagsikapan na makipag-ugnayan sa Diyos. Panahon na ng paglago sapagkat malapit na ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoong Diyos. Malapit nang mahahayag ang tribulation at bago mahayag ang tribulation, magkakaroon muna ng rapture. So dito ating makikita na ang tribulation ay, ang makakaranas ng tribulation base sa salita ng Panginoon ay yung mga big Christians. So ang ikalawa, makikita natin na
Yung ikalawang uri ng pagkain, na spiritual na pagkain, ang una ay gatas, pangalawa ay tinapay. Ito yung Christian na naniniwala sa Panginoon. Sumasampalataya sa Panginoon, alam nila na ang Panginoon sa Kristo namatay sa cross, inalibing mo rin na buhay, makikisala. So ito yung tinapay na mula sa langit na kapag sumampalataya tayo sa Panginoon sa Diyos, tulad tayo ay kumakain sa tinapay na ito ng buhay. Ngunit, titingnan po natin, ang estado po nitong mga Kristiyano na kumakain ng tinapay, yung uri ng matigas na ng konti yung kanilang kinakain. Sabagat ang kinakain na una ng isang Kristiyano ay umiinom ng gatas, pangalawa ay matigas na ng konti yung tinapay. So dito makikita, ano ang tinapay naman ito? Jesus, sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 8, 6 verse 48. John chapter 6 verse 48. I am the bread of life. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Ngayon, they believe yung Kristiyano na nasa stage na ng tinapay na ang kanilang kinakain. They believe in Jesus. They know they are saved. They love to eat the bread from the merchants. So maraming Kristiyano na umaasa sa pagkain na pinapakain sa kanilang tinapay na nagmumula sa tinatawag na the merchant bread. Ano ang merchant bread? Ito yung mga Kristiyano na pinapauso yung tinatawag na seminar at saka mga conference. So ang ibig sabihin, umaasa pa rin doon sa ipapakain ng iba. Bagamat tinapay. Oo, tinapay. Si Jesus ang ipinipress, tinapay. Ngunit hanggat hindi tayo nagpapakalalim doon sa pagiging tinapay ng ating Panginoon, ang Panginoon is the bread of life, hindi tayo magiging kwalipikado sa rapture. Sapagkat ito yung sabi ng salita ng Panginoon, they love to eat bread from the merchant. So maraming Kristiyano. Atin dito, may seminar dito, may conference doon. So, masama po ba yun? Hindi po masama. Pero meron pong paalala ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit, kundi iyong gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. So, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus Kristo, na bagamat naniniwala tayo sa Kanya, sumasampalataya tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya, kailangan natin mag-grow sa level na yun. Kailangan mag-level up tayo. Ano ang pag-level up natin? Sapagkat dito sa John chapter 4, verse 34, dito ating makikita. Sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 4, verse 31. So dito sa chapter 4 ating makikita yung Samaritan woman na nakikipag-usap sa Panginoon. Hanggang yung Samaritan woman nagdala ng revival sa kanyang bayan. At habang ang mga tao nagising si Jesus ay Kristo, siya ang tagapagligtas. Pero bago kung titingnan natin, basahin natin mula sa chapter 1, ang mga alagad ng Panginoon na paroon sa bayan para bumili ng tinapay. Ito yung tinatawag the merchant bread. Yung tinapay na ibinibinta. So dito, kailangan maging mapagmatyag tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Walang masama sa pag-attend ng mga seminar at sa mga conference. Ngunit may paalala ang Panginoon. Sabi niya dito, na dumating yung kanyang mga alagad dito ang sabi, in the meanwhile, his disciple prayed him, saying, Master, eat tayo, guro, kumain ka na. Ano ang dala nila? Tinapay. So dito, anong sagot ng Panginoon Sus? But he said unto them, I have meat to eat that ye know not. O mayroon siyang pagkain, matigas meat,
na aking kinakain na hindi inyo alam. Sabi niya, therefore said his disciple ang another, hath anyone brought him to eat? So, nagtatanungan yung mga alagad, mayroon bang nagdala sa kanya ng pagkain para makain ng ating guro? Bakit tumanggi siya doon sa tinapay na dala nila? So, ang sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus, Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. So, dito makikita na ang salita ng Diyos, Jesus, He is the bread of life. But Jesus eat meat. Pagkain matigas ang kinakain ni Jesus. So dito makikita natin na sabi ni Jesus, my meat is to do the will of Him. So anong sabi sa Mateo, ng mga tumatawag na Kristiyano? Panginoon, Panginoon. Anong sagot na Panginoon? Hindi lahat na nagsasabi, tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaong gumaganap ng kalooban ng aking Ama. So dito makikita na ipinapakita ng Diyos yung uri ng pagkain na ating kinakain mula sa gatas, tinapay. Then sa ikatlo, ating malalaman. So dito, ating nalaman na yung bread eater Christian. Hanggat hindi po natin nalalaman kung ano ang kalooban ng Diyos na pinapahayag sa personal nating buhay sapagkat ang kalooban ng Diyos ay pinapahayag niya ito sa ating mga personal na mga buhay. So dito ating makikita na dahil dito di kwalipado ang pagbubukas ng rapture. So dito ating makikita, sarado ang langit, hindi lahat makakapasok. Kundi yung gumaganap. Tumawag tayo, hindi masamang tumawag ng Panginoon, Lord Jesus. Hindi masamang tumawag. Pero ang katotohanan ng salita ng Diyos, dapat natin makakita. Ano ang kalooban ng Diyos na ating tinanggap na kapahayagan na binigay niya sa atin? So dito, malaga natin makita ang Matthew 7:21 at ang John chapter 4, verse 34. My meat is to do the will of Him that sent me. So dito, ating makikita na kapag karne ng ating kinakain, matigas na. So ito yung ikatlong ori ng pagkain na ito yung pinakamahalaga na ating makita, na ating malaman. Sapagkat ito yung pagkain na kinain ng Panginoong Kristo na ano pa sa halimbawa na kanyang ginawa, bukas ng langit. Sa bawat isa, sumasampalataya, nagtitiwala, at kumakain sa pagkain ng ating Panginoong Kristo. So, ang Panginoong Jesus pagkain, tinapay siyang tinapay. Pero meron siyang kinakain na hindi tinapay kundi heart. My meat is to do the will of Him that sent me. So, dito ating makikita sa Hebrews. Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5 verse 13. Sabi ng salita ng Diyos, for everyone that useth milk is unskillful the word of righteousness, for he is babe. So dito, sabi, maliwanag na ang bawat isa na gumagamit, kumakain, dumididi ng gatas, ay walang kakayahan sa salita ng katugian. Sapagkat siya ay bata. Ngunit sa verse 14 ang sabi, but a strong meat belongeth to them that are of all age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So dito, makikita natin na para malaman natin kung ano ang kinakain ni Jesus na karne, meat. Sabi dito, ang matigas na pagkain, meat, but the strong meat belong to them that are of full age. So yung mature. Ngayon, ang dahilan
sapagkat kailangan na nating makilala ang nagbibigay ng pagkaing matigas sa ating Panginoon Jesus, ang Holy Spirit. So, kailangan natin magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Holy Spirit, hindi lang sa Panginoon Jesus, kundi magkaroon tayo ng personal na pagkipag-ugnay, sapagkat ang Panginoon Jesus man din, ipinakikilala niya ang Holy Spirit. Kaya sabi dito sa John chapter 14, verse 26, John 14, 26, ang sabi, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you." So, dito na tayo lalalim. Malalaman natin ang lahat ng bagay sa pamagitan ng Holy Spirit. Malalaman natin kung ano ang kalooban ng Ama. At kapag nalaman natin ang kalooban ng Ama, so dito, ating makikita na sa pamagitan ng Holy Spirit, ayon sa John 14, 26, the Holy Spirit from the Father, ang Holy Spirit na susuguin ng Panginoon sa pangalan ng Ama, kasama sa pangalan niya. So dito, "But the Comforter, which the Holy Ghost, whom the Father will send in my name." Ang Holy Spirit nagmula sa Ama. Taglay niya kung ano ang kalooban ng Ama. So napakalaga na magkaroon tayo ng fellowship with the Holy Spirit. Kailangan natin magkaroon tayo ng experience sa Holy Spirit upang turuan tayo, malaman natin kung ano ang kalooban ng Ama. So, ikalawa, dito natin makikita sa John 15. John 15:26. So, ang sabi dito, "But when the Comforter is come, I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth." So, dito naman, kapag dating ng Holy Spirit sa buhay natin, malalaman natin ang katotohanan. Ang katotohanan na malalim ng mga bagay ng Diyos, katotohanan kung ano ang kalooban ng Diyos, para ating malaman, ating makita kung ano ang plano niya at layunin. So dito, makikita natin na ang ika-tatlo, ito yung sa John 16, ito yung maganda rito. Ang sabi, "Howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth." So, dito natin malalaman na ang lahat ng katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa mga nangyayari. So, makikita natin sa John 16 verse 13 na sabi, "Howbeit when the Spirit is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. He shall glorify me, for He shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine, therefore said I, that He shall take of mine, and shall show it unto you." So dito makikita natin yung revelation ng Holy Spirit. So dito, kapag natuto na tayo kumain ng matigas na pagkain, nalalaman natin ang malalim ng mga bagay ng Diyos sapagkat ayon sa Hebrews, "But a strong meat belong to them that are of full age." So sila yung mga matured na nakakilala ng mabuti at masama. So ang ibig sabihin, nalalaman natin ang mabuti. Sabi ni Diyos, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. So dito makikita natin na ang kabutihan ng Diyos, nating makita ang kanyang plano at layunin kapag yun ay ating nalaman. Paano nalaman na may rapture? Nagsalita ang Diyos. Sabi niya, "I want you to become an agent of the rapture." 2003. Ibig sabihin, kailangan mo ng sampalatayanan, kailangan tanggapin. Hanggang sa dumating ang panahon, ibinigay ng Diyos sa mga kapangyarihan tungkol sa rapture, sapagkat paano may babahagi ang tungkol sa rapture kung ang Diyos ay hindi nagsalita. So, ibig sabihin, ito yung kalooban ng Diyos na ang tao
malaman at maihanda sa araw ng rapture. Sapagkat ang Diyos nagnanais. Sapagkat totoo ang Diyos, totoo ang Panginoon sa Kristo, totoo ang Ama, totoo ang Anak, totoo ang Holy Spirit. So totoo ang rapture na nagsalita siya. Kaya naman bilang katibayan na ang Diyos ay nagsalita tungkol sa rapture, ibinigay ang kanyang mga kapahayagan. So dito, kung makikita nyo sa aking content, maraming tungkol dyan sa rapture, sapagkat ang rapture ay napakaraming kapahayagan para pagtibayan na ang plano ng Diyos tungkol sa rapture ay totoo. Ngayon, kaibigan, sa estado ng iyong buhay Kristiyano, sa estado ng ating buhay Kristiyano, ano yung ating spiritual na kinakain? Gatas ba? Tinapay ba? O karne na? Ikaw ang makakasagot niyan sa harapan ng Diyos. Doon mo masasabi, Panginoon, handa na ba ako? At paano tayo inihahanda ng Diyos sa araw ng rapture? Yun ang purpose ng video po natin. Inihahanda ng Diyos ang kanyang bayan. Sapagkat may plano at layunin ng Diyos kung bakit magkakaroon ng rapture. So may isa pa tayong content tungkol sa rapture. Bago ko ibabahagi ang ano ang layunin ng Diyos sa rapture. Bakit kailangan magkaroon ng rapture at kasunod ng rapture ang second coming. So dito ating makikita na after rapture, tribulation, then tribulation, rapture. Bago pa mahayag ang Panginoon sa ikalawang pagkakataon, sa sangkatauhan. So nawa kaibigan, meron tayong natutunan sa video natin ngayon. Yung tatlong uri ng pagkain na may malaking kaugnayan sa mga mararapture sa purihin ng Diyos. Sa ating video na pinagkaloob niya yung katotohanan at kapahayagan tungkol sa mga bagay nito, kaibigan, kailangan mong lumado. Kailangan mong, kung ikaw ay deep Christian, kailangan mong maging bread eater at kailangan mong maging meat eater. Sapagkat kung hindi mo ito gagawin, hindi ka magnanais na lumago, mag-grow sa Panginoon, may tribulation kung naghihintay. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang bulo natin. Salamat sa inyong panonood. Subscribe na po kung hindi pa ka na-subscribe sa aking channel.